Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid, saan dako o lugar ka man naroon ngayon. Ang panalangin ko po ay ang pagpapala ng Diyos sa iyo sa ating pag-aaral ngayon ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Panalangin ko rin po na buksan at bigyan ng liwanag ng ating Panginoon ating mga puso at isipan sa kalooban niya sa kanyang salita na ating pag-aaralan. Importante po nating tandaan na ang ating pag-aaral at pangunawa sa salita ng ating Diyos ay higit nating mapapagbuti sa pamamagitan ng ating matyagang pag-aaral sa konteksto. Mahalaga din po na ating tandaan na ang pagbabaliwala natin o hindi nating pagpansin sa konteksto ay ang dahilan sa mali nating pangunawa sa itinuturo ng Biblia. Tungkulin po natin na ituro ang itinuturo ng Biblia at hindi ang gusto nating ituro. Okay po, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng verses 15 at 16, atin po munang balikan sandali ang ating mga pinag-aralan at natutunan sa nakaraan po nating lesson, ang lesson 9. Pinag-aralan po natin ang verses 12, 13 at 14. Sa nakaraan po nating pag-aaral, nagkaroon po tayo ng mas malinaw na pagkakilala sa kaugalian ng mga taga-Kreta na batay o ayon din po sa sinabi ng isa nilang propeta. Nakita rin po natin sa verse 13 ang mahigpit na bilin ni Pablo kay Tito tungkol naman po sa aksyon na dapat na gawin ni Tito bilang tugon sa krisis o sitwasyon na ito na hinaharap ng iglesia sa Kreta. Nalaman din po natin ang dalawang layunin kung bakit kailangan ng mahigpit na pagsaway sa mga taong nalinlang. At ngayon naman pong linggong ito, atin naman pong pag-aaralan at susuriin maigi ang verses 15 at 16 na pinamagatan kong pagtatanggol sa pananampalataya, manindigan laban sa mga nadungisan. Ito po ang huling bahagi ng 3-part lesson series na ating pong pinag-aaralan sa nakalipas na pong 3 linggo. At ito rin po ang huling talata sa unang kabanata, chapter 1 ng sulat ni Apostol Pablo para po kay Tito na ating pong hinihimay at pinag-aaralan sa nakalipas na 3 buwan. Pero bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng verses 15 at 16, atin po munang basahin ang kabuuan ng huling seksyon ng chapter 1, ang verses 10 to 16, para po lalo tayong mabigyan ng linaw sa konteksto ng talatang ating pag-aaralan ngayong linggong ito. Okay po ba yon? Okay, basahin po natin ang Tito, kabanata 1, talata 10 hanggang 16. Basahin po natin. Sapagkat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. Ang patotoong ito ay tunay dahil dito'y mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya na huwag makinig sa mga katang-isip ng mga Hudyo, sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, ngunit sa marumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budi ay pawang pinarumi. Inaangkin nila, kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Palibasa sila'y kasuklam-suklam, mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti.